So, i-share ko yung ating PowerPoint presentation para sakto, last gis, ano? So, nawa, gusto ko tapusin ito ng bago mag alas 12 o 11:30. Okay? So, una sa lahat, pasalamatan natin ang Panginoon, papurihan siya sa araw nito at welcome sa The Message Tabernacle. Recording na? Opo. Okay, so itong mensahe natin na nais ko na i-share sa inyo at ito mismo ay ipinangaral ng prophet at binigyan niya ito ng pamagat na The Faith of Abraham. Kaya pag pupunta tayo sa maaring itong mga mensahe na to ay hindi ito masyadong binibigyan ng pansin, di ba? Ng mga karamihan mga pastor. Kasi gusto nila yung mga controversial issue, Theophany, Persil, Seven Thunder, gano'n na. Kahit sa mga kanilang mga local churches, yun lagi yung gusto nila. Amen. At tayo naman ay nais natin na lahat ng mensahe ng propeta ay mabasa natin at mapakinggan natin. At I believe, karamihan sa inyo, wala naman talagang time na magbasa. Di ba? Wala naman time magbasa ng isang spoken word. Okay? Kaya nga, uh, tama si Brother Joel na binigyan niya ng time ng sarili niya na magbasa ng Bible para magkaroon siya ng biblical background. Amen. At higit na maunawa ng mensahe. Amen. At I salute Brother Joel again dahil nga mas inuna niya ang Panginoon kahit na meron siyang tinatawag na army training, army post. Okay? Si Buddy Rolly ay hindi nga makapasok sa so iano na lang siya sa may ano sa Messenger. Sa Messenger na lang siya, no? Kawawa naman ating kapatid. Nakaraang Sunday hindi na rin nakapiling, no? Okay, ikaw na bahala diyan kay Brother, ano? At okay. So kapag pumunta kayo sa Voice of God recording sa The Table, ay 3 beses niya pinangaral yung topic na yan. Amen? The Faith of Abraham. Una, pinangaral niya noong 1955 sa California, San Fernando, California. At 1959 sa Los Angeles, California din. Puro California. No? The Faith of Abraham, 1959. Sumunod na linggo sa San Jose, California. So, itong eksaktong title na to ay 3 beses niyang pinangaral. Amen? Hindi to masyadong pinapansin. Itong mga ganitong mga mensahe na to. Kasi nga, unang-una ay before the seals. Amen? Ang talagang gusto natin yung first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal, seventh seal. Di ba? Pero makita natin, wala naman talagang selyo ang buhay. Nakita natin ang manifestation, yung palang yung basic principle of faith, yung unahin ng Panginoon, wala tayong selyo dun eh. Hindi natin mauna kapag may mga importanteng bagay tayo, lalo kung meron tayong mga mahalagang meeting na pupuntahan, di ba, mga importanteng meeting, amen, ay hindi tayo nakaselyo doon. For how many years, amen, na nasa end time tayo. Tama? Hindi tayo nare-rebuke doon eh. Amen? Hindi tayo nape-penetrate sa ganitong pangangaral dahil nga tatakot ang pastor na baka naman na umalis to sa kaka-preach ko ng ganito. Amen? Kaya nga, ginagawa ng mga preacher ay parang mga lolo sila na parang hinahayaan na lang. Naging magaan na lang yung pagsaway. Kasi nga, natakot na baka umalis eh. Pag umalis yan, at kung pamilya yan, mababawasan yung tithes. Di ba?
Ganun ang mga kinakatakot ng mga pastor dito sa end time. At ang kanilang mindset talaga ay dumadami dapat. Every year dumadami. So, that's why ay hindi masyadong naitatanim talaga yung talagang pananampalataya. At ang pananampalataya na kung saan ay may gawa. Okay? Hindi lang puro salita. Amen. Hindi lang puro pangangaral, kundi merong manifestation ng pananampalataya. Kaya nais kong pag-aralan natin itong mensahe ni Buddy Branham sa message na The Faith of Abraham. I believe, baka lahat kayo ay hindi nyo nabasa ito. Sino dito nakabasa nito? Sino dito nagbasa ng tape na to? Meron dito sa atin, The Faith of Abraham. Kasi nga, ordinary lang no? Abraham, faith ni Abraham. Parang sawang-sawa na tayo dahil alam naman natin yung kwento. Di ba? Pero pinangaral ito ng propeta at actually, pinangaral niya to as teaching. Hindi preaching talaga. Ito ay sabi niya, gusto kong i-share to bilang ituro. Okay? Now, nilagyan ko ng katanungan ito para maging interesting naman tayo. Naka-share screen na ba ako? Hindi pa. Hindi pa. Hindi pala nakikita, no? Ulit-ulit yung ulit yung record. Okay. Okay. So ito yung message ni Buddy Branham na The Faith of Abraham. Makita nyo nga na yan ay ang exactong title na yan ay 3 times siya pinangaral sa California. Okay? 1955, 1959. Amen. At para magkaroon tayo ng interest, kahit konting interest. Kasi hindi na masyadong interesado sa ganitong mga mensahe. Ang gusto natin, ang end time pala gusto yung Seven Thunder, Seven Seal. Doon nag-revival ang mga end time churches. Amen. Gusto nila yung mga mystery. Amen. Gusto nila yung mga revelation. Amen. Ma-reveal sa kanila yung mga revelation. Okay, kaya yung mga basic foundation of faith ay wala na yan. Diba? Hindi na masyadong pinapansin. Pero tayo dito ay malaga lahat ng mga mensahe na pinangaral ng propeta. So what kind of faith is the faith of Abraham? Anong klaseng pananampalataya itong pananampalataya ni Abraham? Kasi lahat ng tao nagkiklaim may faith Lahat ng end time nagkiklaim may faith. At pagdating sa isang local churches, lahat sila nagkiklaim. Di ba? But yun lang ay claim. Amen? At merong claim na nagpe-presume lang. Okay? Akala nila meron, pero nagpe-presume lang sila. Okay? Ang presuming ay adventuring or without authority. Amen? Kaya, ano ba itong pananampalataya ni Abraham? The faith of Abraham. Ang scripture na atin mo nang babasahin na ginamit din mismo ng prophet ay ang Romans chapter 4, 17th verse. Basahin ko na. As it is written, I have made thee a father of many nations, si Abraham. Before him who believed even God, who quickened the dead and calleth those things which be not as though they were. Who against hope, believe in hope, and he might become the father of many nations, according to what which is of thy seed, so shall it be. Okay, so yan yung scripture. At siguro bago ko rin pisahan ay tayo manalangin. Opening prayers, kaya manatili lang sa kanyang kinaupuan. Dakilang Ama,
patuloy kami nagpapasalamat muli at sa sa mensaheng ito na pinangaral minsan pa ng iyong propeta nung siya'y darito sa lupa, ay muli ay aming bubuksan, pakikinggan, at dalangin namin, Lord, na ipaunawa mo sa amin, bigyan mo kami ng kababaang loob upang maitaas ka at maunawaan namin ang salitang aming makakakinggan. At ang muting lingkod na iyong ginamit, na siyang magdadala at ginamit mo upang salitain ito at ipangaral muli sa another lips. Ikaw pa rin ang siyang iisang Diyos na kung saan ay narito, Panginoon, upang ipaunawa mo sa amin ang mga mensaheng ito. Salamat, dakilang Ama, kahabagan mo kami. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen. Yan. Sa Romans 4, chapter 17, yan yung scripture na ginamit niya. At according to him, the reason I choose Abraham, dahilan bakit ko pinili si Abraham, dahil yung pangako na ginawa ng Diyos, okay, merong ginawa ang Diyos na pangako. Okay? O tinawag na covenants. God made covenants with man, and man always break his covenant with God. Okay? Kaya sa case naman ni Abraham, ang Diyos gumawa siya ng covenant sa kanyang sarili at kay Abraham unconditionally. Siya lang yung gumawa, no? Okay? Hindi niya na kailangang kausapin si Abraham doon sa covenant na yon. Kung mag-a-agree ba sa Abraham o hindi na. Okay? Di ba pagka gagawa kayo ng covenant ng dalawang parties, ay kakausapin mo. Pagkakasunduan nyo kasi yan na dapat pareho kayong mag-agree, di ba? Upang yung covenant ay mabuo o mapagtibay. Okay? At dahil nga, ang tao ay binibreak niya yung covenant niya sa Diyos. Tama? Kahit sa mga mananampalataya, meron tayong covenant sa Diyos as a Christian. Meron tayong dapat na mga covenant sa Diyos, lalo pagdating ng Sunday. Covenant yan Di ba? Yung fellowship natin sa Diyos, covenant yan. At marami may mga sinusunod tayo na kautusan sa salita ng Diyos. Amen? At lahat ng salita, dapat sinusunod natin, every word. Kaso nga lang, ang tao ay always breaks his covenant with God. Nakita ng Diyos yan. Kaya yun ang nangyari doon sa Adamic covenant. Di ba? Na Adam turned right around and broke it. Pero pagdating kay Abraham, ang Diyos siya ang gumawa ng covenant. Okay? So in the case of Abraham, God made the covenant with himself and Abraham unconditionally. But Abraham had nothing to do with it. So, ang gumawa ng covenant, hindi kasama doon si Abraham. Doon sa ginawang covenant. Kundi ang ginawa siya ng covenant sa kanyang sarili at kay Abraham unconditionally. Okay? Abraham had nothing to do with this. It was God that did it. So siya lang talaga sa sarili niya ang gumawa ng covenant. Gagawa ko ng covenant sa akin at kay Abraham. Pero si Abraham had nothing to do with it. Dahil nga, bakit ganun ang ginawang covenant ngayon ng Diyos kay Abraham? Dahil ang tao always breaks his covenant with God. Amen? Lalo kung pastor ka, meron kang covenant sa Diyos. Hindi mo pwedeng sirain yun. Amen? At kapag nasira na yun, nabrok mo na yung covenant mo sa Diyos, ay hindi ka na makakabalik. Amen? Mahirapan ka na makabalik bilang isang pastor. Kasi binrek mo na yung covenant Kaya nga, maaaring may nagtaka doon sa isang GC natin, meron akong tinanggal doon na isang pastor doon.
Pero actually, hindi naman natin talaga siya, one time na natin siya naka-fellowship. Amen. Dahil sa in-invite ni Pastor Alan, pero inalis ko siya dahil ay hindi naging maganda yung pangyayari. Kaya sabi ko nga, ipag-pray na lang natin yung tao na yon, ng kanyang pamilya at ng kanyang kongregasyon. Amen. Siguro, ikukwento ko na lang. Huwag na lang dito kasi para na lang grace na lang natin, no? Huwag magitin ng pangalan. Amen. At nakakaawa din ang kalagayan niya. Hindi lang siya. Ang mas nakakaawa, yung family at yung congregation niya. Amen. So, ikukwento ko na lang yan sa kapag personally, no? Kaya mahirap talaga na magpastor, no? Kung dinisire mula ng pastor, dinadala kasi natin yung pangalan ng ating Panginoon. Tama. Amen. Yung mga karamihan sa mga pastor, proud na proud sila, tinatawag silang pastor, lalo sa public. Amen. Pero sa likod nun, mabigat yun kasi dinadala mo si Kristo. Amen. Kaya kung gumagawa ka ng mali, idinadala natin ang ating Panginoon sa muling kahihiyan. Di ba? Ating muling ipinapako si Kristo, apres. Di ba? Kaya ang ginawa ng Diyos kay Abraham, hindi katulad sa Adamic covenant. Kundi, ang Diyos ay gumawa ng covenant sa sarili niya at kay Abraham. Amen. Unconditionally yun. Pero ang gumawa ng covenant na yun, hindi niya na kailangang kausapin si Abraham. Abraham mag-covenant tayong dalawa ha. Dapat ganito ang gawin mo para magkasundo tayo. Hindi na. Kundi, God made a covenant with Himself and Abraham unconditionally, and Abraham had nothing to do with it. Bakit ganon? Hindi niya na isinama sa usapan si Abraham. Hindi katulad kay Adam. Di ba? Kinakausap niya sila Adam. Di ba? Ito yung gawin nyo, lahat ay kakainin nyo, maliban na ito sa puno ng pakilala mabuti. Masama, huwag nyo kakainin ito. Dahil sa oras na kakainin nyo to, di ba, kayo'y mamamatay. Amen? Yun ang Adamic covenant. Kaya nga dahil nga, ang tao lagi niyang binibreak ang covenant. Kaya tingnan natin yung sarili natin kung ano ba yung mga binibreak natin na covenant sa Diyos. Kasi man always breaks his covenant with God eh. Guilty ba tayo doon? We are all guilty here. We always break his covenant. Amen? Yeah, that's why, dahil ganun nga, bilang tao, pagdating kay Abraham, iba na yung kanyang covenant na ginawa. Ginawa niya ito sa kanyang sarili at kay Abraham unconditionally, pero si Abraham had nothing to do with it. It was God that did it. Wala siyang hininging kondisyon kay Abraham. Abraham dapat lahat susundin mo. Dapat Abraham, ganito gagawin mo. Di ba? Wala siyang kinondisyon kay Abraham. Kaya Abraham had nothing to do with it doon sa Abraham covenant na ginawa ng Diyos. Okay? Naunawaan nyo? Yung ating itong paragraph 16. Okay. Kasi kailangan maunawaan niyo yan para masundan natin yung mga susunod. And now, I want you to notice these 3 nights. Kasi ano niya yan parang siniris niya to eh. It wasn't only to Abraham, but it was Abraham's seed. So, pansinin daw natin yung pangako, mga kapatid. Yung unconditional covenant with the promise ay hindi na kay Abraham actually. But it was to Abraham's seed. Okay? Abraham's children. The covenant was made to Abraham and his children. Di ba? Sino yung children? Ay, ako yun. Isa ako doon, children. Di ba? Yan ang claim. Di ba? Mapa end time, mapa denomination. Claim lahat natin dyan eh. Pero, ano ba yung Abraham's faith? Ano ba yung the faith of Abraham? Kasi mahirap mag-claim na ako ay children of Abraham, pero hindi naman natin naintindihan kung ano ba yung the faith of Abraham.
Dahil lang ba naniwala tayo sa propeta, revealed sa atin ang first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, seventh seal. Diba? Ano pa? Millennium, Great White Throne Judgment, Seven Thunder. Yun ba, Abraham's faith na ba tayo, no? Yung promise, mga kapatid, yung covenant na ginawa ng Diyos, hindi lang ito hanggang kay Abraham, kundi hanggang sa kanyang children. At yung sumunod na mga lahi hanggang ikapitong generation, sino yon? Si Levi. Di ba? Siya yung naging high priest. Siya yung naging priesthood ng children, anong tinatawag na children of Israel. Amen? Pero, yung children na ba yan ay mga Hudyo yan? Di ba? Sa blood lineage ay si Levi ay Jews. Di ba? Pero yung children dito, tingnan natin kung sino ba yung tinutukoy na children dyan. Okay? Ayan. When you say that would be Jews, yung children. No. Yung children dyan, no. We, tayo. Kaya nga claim natin, di ba? We being in Christ, kinukuha natin na tayo ay mga binhi ni Abraham at tagapagmana, di ba? According to the promise. So kung ano yung mga promises unconditionally natatanggapin ni Abraham, yun din yung tatanggapin na promises ng mga children of Abraham o Abraham's seed. Okay? Kaya sabi niya, we are Abraham's seed. Kung we are dead in Christ. We become Abraham's seed and are heir according to the promise. Amen? Kaya kung ano yung promise na ibinigay kay Abraham, yun din yung mamanahin ng mga Abraham's seed. Sabi niya, if we are dead in Christ. Ano yun? Kung ikaw ay na-born again. Therefore, the every person that's been born again, ayan, di ba? Yung pala yung tinatawag na Abraham's seed. Yung that every person that's been born again of the Holy Spirit, truly born, yung totoo talaga na born again. Okay? Hindi lang yung nag-claim lang. Not just though they were born, not went through some emotion, not went through some sensation, but was truly born. Born. Okay? Yung totoo talaga, yung genuine born again. Amen? Kaya kung may balita ka, isang pastor ay nagkaroon ng tinatawag na physical adultery, amen, I do not believe na he was truly born. At sasabihin natin, hindi naman kasi yung original sin eh. Di ba? Adultery, hindi siya sin. Hindi siya sinabi na original sin. Hindi siya sin. Pagdating sa sex birth, ang original sin natin, nung isinilang tayo, ay unbelief. Yung kasi yung minana. Yun yung origin. Ibig yung unang-una, origin ng kasalanan, minana natin yun. And that's why, ang tao, meron na siyang minanang original na kasalanan. Ano yung mga kasalanan na gagawin niya? Di ba? Yan na yung lying, stealing, adultery. Di ba? Kasi meron na siyang original na kasalanan eh. Yun yung minana natin, yung unbelief. Okay? Pero pag pumunta ka doon sa Genesis,
Ano yung original sin doon? Adultery. Di ba? Kaya, kailangan balanse ang pagtuturo. Kung papasok ka sa teaching, babalansehin mo to. Kasi hindi pwedeng magkaroon ng discrepancy. Pag hindi mo nakita kung ano yung original sin, exactly so, hindi mo may papangaral talaga ng tama. Ano ba talaga ang original sin dito? Amen? Kaya kung ang isang pastor, mga kapatid, nagkaroon siya ng adultery, amen, siya ba ay truly born talaga? No, it cannot be. He can tempt, pwede kang i-tempt, but he cannot get. Itetempt ka niya, katulad ni Jesus, tinempt siya, amen, but he cannot get the genuine born again Christian. Lalo kung pastor. Di ba? Kaya I don't care kahit pa sabihin mo magaling. Napakalalim ng mensahe mo. And I-preach ko ang first seal, second seal, third seal, fourth seal, fifth seal, sixth seal, seventh seal. Di ba? Kailangan talaga makita natin yung truly born. Born again talaga. At tingnan natin yung faith ni Abraham. They could have all the emotion, sensation with it, but you could have the sensation and emotion, di ba? Not be burned. Di ba? Pwede ka mag-emotion dyan sa pulpito, di ba? Sensation sa pulpito, pwede ka pang mag-dancing spirit, speaking tongues, but those who are born of the Spirit of God, sila lang talaga yung Abraham seed. Not seeds, plural, but seed, the promised seed. Sino yun? Singular yan eh. Sino yan? Si Christ. Christ in you. Ayun. For it's through Christ, which was the son of Abraham. Then, if we are Abraham's seed, dapat meron tayong, the faith of Abraham. Kaya, ano ba yung faith of Abraham? Anong klaseng pananampalataya yung faith of Abraham? Para naman maging proud ako na sabihin ko sa kapitbahay ko, sa mga kaibigan ko, sa mga friends ko, sa mga office mate ko na I am Abraham's seed. We got to have the faith of Abraham. Sabi dito, you must, truly born again. Yung genuine born again. And the Bible said he was like God. Si Abraham daw, he was like God. Paano naging he was like God si Abraham kaya? Kaya, stop muna tayo sa pag-claim natin na tayo Abraham's seed. Kailangan tingnan muna natin ano ba yung faith of Abraham. Okay? And the Bible said, he was like God. Anong ibig sabihin mo? Bakit he was like God? That he called those things which are not as though they were because God said so. Sabi niya, when you drive a nail in a board, yung pako, di ba? Paano mo ibabaon yung pako? Paano mo ibabaon? Pupukpukin mo ng martilyo. Okay. Kailangan, ang gagawin mo sa pako? Hawakan mo, of course. Di ba? Hindi mo naman pupukpukin ng martilyo, hindi naman tatayo yung mag-isa. Hindi. Di ba? When you drive a nail in a board, you got to clinch it if it holds. And you got to make the thing hold. Because the hour is here when you got to be right or wrong. Ito na yung oras. Kailangan panghawakan mo na talaga. Diba? Kung gusto mong ibaon yung pako, kailangan hawakan mo dahil ito na yung oras. Na got to be right or wrong. But we can do it in halfway. Hindi natin ito halfway.
Hindi natin magagawa yun eh. Master up, emotional faith, it's got to be something that's real. Kaya nga sabi ni Abraham Lincoln one time, sabi niya, you can fool some of the people part of the time, but not all people all the time. Makakapangloko ka ng tao, di ba? May mga tao na maluloko ka, di ba? Sa ilang pagkakataon, pero hindi lahat ng tao ay maluloko mo sa lahat ng pagkakataon. Mapapaniwala mo yung mga tao na born again ka, na preacher ka, na pastor ka, maaari kongresyon maniniwala sa iyo, pero hindi lahat ng tao. Mapapaniwala mo na ikaw ay tunay na tinawag na pastor, na ikaw ay tunay na tinawag na Kristiyano, na ikaw ay Abraham's children ako. So paano mapoprove? In your emotions prove, your action proves what you are and what you believe. Kaya hindi natin maluloko ang lahat ng tao sa lahat ng pagkakataon. Pero pwede ka makapangloko ng tao. Yung scammer nga may naluloko eh. Pero hindi lahat ng tao naluloko nila. Di ba? Mga networking, may mga naluloko sila. Pero hindi lahat ng tao na naluloko nila. Ganon din mga kapatid dito sa tinatawag na religious realm. Okay? Maraming naluloko. Maraming naniniwala kay pastor. Pero hindi lahat naniniwala, hindi lahat ng tao. Kaya nga, katulad ng isang pastor, siya ay nakulong ngayon. Inaresto siya, siya ay kinasuhan ng rape and child abuse, kaya siya ngayon ay nakakulong. Amen? Wala tayong pwedeng sabihin o tuyain dahil nakakalungkot yun, no? Lalo kung pastor, dahil si Kristo, amen, ang kapag sinabi mo pastor, si Kristo nakapront doon, si Jesus Christ. Amen? Kaya magagawa lang natin, hindi para bakbakan, kundi ipag-pray natin yung pastor na yon na kung saan ay nakulong ngayon, no? Walang piyansa kasi pagka minor de edad. Nakipagrelasyon ka sa minor de edad at lalo nagkaanak, walang piyansa doon kapag kinasuhan ka ng parents. Siya ay nakasuhan ng tinatawag na rape. At hindi lang rape yun, pati child abuse kasi minor de edad yun eh. Kaya pag-pray, sabi ko, pag-pray na lang, Pastor Alan, para tayo magagawa dyan. Di ba? Pag-pray na lang natin yung family at yung kongregasyon. Siya, pagsisihan niya na lang at bahala ng Panginoon. Pero, ang nakita ko doon, inilalagay natin sa kahihiyan ng Diyos. Dahil sa salitang pastor. Di ba? Yung sa Senado nga lang eh. Di ba? Pastor. Di ba? Ang dami nag-testify against him. Amen, ang mga babae, hindi lang 100, di ba? 1,000 babae. Amen. And the Bible, si James, no? Ginastify niya si Abraham by what he did. Kung ano yung nakita, kung ano yung ginawa ni Abraham. Ano ginawa ni Abraham? Nakita ni James yung faith ni Abraham eh. Sa mga gawa ni Abraham. Di ba? Kasi hindi mo na makikita yung tao sa puso eh. Sa puso, paano makikita yung puso mo kung wala kang gawa? Kunyari, tuod ka, buong 10 taon. Hindi ka gumagalaw. Ano sasabihin ko? Nasa puso. Di ba? Kaya si James, hindi sila para pag-awayin na mali si James, tama si Pablo, o tama si Pablo, mali si James. Ginastify ni James, si Abraham, kung anong nakita ni James doon sa faith ni Abraham.
Nakita niya yung faith ni Abraham eh. Ganon din tayo. Malalaman natin kung tunay talagang mananampalataya. Di ba? Ang tunay na mananampalataya. Kasi madali mag-claim lang na ako yung mananampalataya. Message believer, bride ako. Di ba? Kami ay Christian. Pero tingnan natin si James. Nakatingin si James. Titingnan ka ni James. Talaga meron kang Abraham's faith. Amen? Kapag nakita ni James, i-justify niya tayo. Okay? Si Paul naman, ginastify niya si Abraham by faith. Okay. Now, pareho nilang ginastify, kaso kay James, sa gawa, kay Paul naman, by faith. Anong kaibahan nun? Amen? Si Pablo pala, nung ginastify niya si Abraham by faith, ang ibig sabihin pa ni Pablo, mga kapatid, Paul was talking about what God seen. Kung ano yung nakita ng Diyos. Yung pala yung ibig sabihin na si Abraham was justified by faith. Diba? Kung ano pala yung nakita ng Diyos kay Abraham. Kailan yun? Saan yun? Sa foreknowledge yun. Diba? Hindi pa sinisilang si Abraham. Nakita na ng Diyos si Abraham eh. Kaya nga pinili niya si Abraham, itinalaga niya si Abraham. Okay? Before the foundation of the world. Amen? At ang pagpili at pagtatalaga, hindi lahat ng pinili at hindi lahat ng tinalaga ay perfect will. Ang Diyos nag-a-arrange siya. Nakita niya yung puso mo, nakita niya si Cain. Pinili niya si Cain, hindi. Pinili niya. Pero iba yung pagpili ng Diyos out of the abundance of His heart. Diba? Pinili niya, itinilaga niya, na sa parehong panahon, isisilang yung si Cain at si Abel. Pero sino talaga yung perfect will ng Diyos doon? Na talagang pinili niya sa puso niya. Si Cain? Pero pinili si Cain. Tinalaga si Cain? Tinalaga. Kasi hindi mag-i-exist si Cain kung hindi pinili ng Diyos na itatalaga kita Cain. Nakita niya si Cain. And even Hitler, nakita niya si Hitler na mag-a-arise. Na maraming papatayin, na mga magiging war machine siya. Nakita niya yun. Pwede niya namang hindi piliin na italaga eh. Pero pinili niya si Hitler at itinilaga niya na gawin ni Hitler yun. For God's purpose. Pero hindi siya perfect will. Diba? Kaya, kailangan naunawaan natin kapag nagsasalita tayo ng predestination, pagpili. Diba? Hindi porke nag-exist sa lupa ay perfect will ng Diyos na pinili talaga ng Diyos. Diba? Nakita ng Diyos yan, pinili niya yan na mag-exist. Pero hindi yun ang perfect will ng Diyos. Amen? Kaya nga si James was talking about what man seen. Kung ano yung nakita niya kay Abraham. So kung tayo ang titingin ngayon, kailangan makita natin kung ano yung nakita ni James kay Abraham. Kasi hanggang doon lang tayo eh. Hindi na natin kayang makita kung ano yung nakita ng Diyos kasi for knowledge yun eh. Before the foundation of the world, nakita na ng Diyos yun eh. Kaya nga, sa puso ng Diyos, pinili niya talaga yun. Kaya anong ibig sabihin ng Abraham? Abraham. Okay, mamaya. Kaya, magkaibang mata. Yung sinasabi ni Pablo, mata ng Diyos na nakakita doon. About sa faith ni Abraham. Kay James naman, mata ng tao naman na nakakita. About sa faith ni Abraham. So, meron dalawang mata. Amen? Kaya sabi niya, but the way you act, ito na ngayon,
Kaninong mata yan? Mata ng kapitbahay mo yan, mata ng kaibigan mo, mata ng anak mo, mata ng asawa mo, yung mga tao na tumitingin sa iyo araw-araw. Mata ng pastor mo, mata ng sister mo, mata ng brother mo. But the way you act proves what you believe. Kahit mangarag ka na mangarag dyan, kahit anong justify mo dyan, na ipakita, but the way you act proves what you believe. If you say you believe God, I believe God. Then God's first. Kaya nga patotoo ni Brother Joel eh. Di ba? Kaya ang bawat binhi na itinatanim dito, kahit masakit ito, hindi ito babalik na walang bunga. Kaya kailangan hintayin lang natin. Ang tunay na leader kasi ay hindi siya nang iiwan. Hihintayin niya. Okay, kapag nakita niya naman na yan ay good seed, amen, didiligan niya ng didiligan. Sharp rebuke, yun ang pagdidilig eh. Hindi parang gagawin niya apo. Apo, mahal na mahal kita apo eh. Hindi. Walang apo ang Diyos. Kaya isa-sharp rebuke niya na isa-sharp rebuke. I-rebuke niya kasi house of God is house of correction. Secondary na yung building talaga. Hindi ka makukorek sa magandang building, sa malaking church. Hindi ka na makukorek doon eh. Ang gagawin mo lang, pag hindi mo na gusto yung pangangaral ng pastor, hahanap ka na ng ibang pastor. Dito ako, mas okay dito, may simbahan na malaki. Doon sa TNT, wala naman talaga simbahan eh. Di ba? Nagiging simbahan lang yung bahay nila pag linggo eh. But the way you act proves what you believe. If you say you believe God, then you act like it. Put it into a motion. Talagang gagalaw ka talaga. Amen. Get up, tatayo ka. Get at it. So meron talagang tinatawag na pagkilos. Merong makikita na gumagalaw ka. Ibig sabihin nagmamature, nag-grow ka kahit pabagal. Nag-grow. Pero ang delikado kasi kapag unbending way na. Mahirap nang hilutin yun kahit magaling ka manghilot. Suko yung manghihilot kasi ang bending way, wala na. Kumang na talaga, hindi na kaya. Diba? Hindi na kaya na manghihilot. Pag naging kumang ka na sa mahabang panahon, mga kapatid, mahihirapan ng hilutin yan. Pero ang Diyos, wala imposible. Amen. Kung siya ay Abraham seed by foreknowledge. So kailangan natin ipangaral kung ano ba yung faith ni Abraham para mahilot. Kailangan nating i-sharp rebuke para mahilot ng Diyos. Kasi kung manghihilot lang, hindi mo na wala na yun. Di ba? Hanggang mag-retired ka na lang. Ganun na yun. Wala na. Komang na talaga. Wala na. Di ba? Ganyan na talaga yan. Hindi mo na ma-extend yan. Di ba? Wala na eh. Kaya, but the way you act proves what you believe. Ayun, nakita na. Di ba? Naghihimas ngayon ng rehas. Bawa. Hindi naman ako talaga naaawa sa kanya. Ang naaawa talaga ako sa pamilya. Alam niyo anong mangyayari sa pamilya? Lalo sa mga anak. Influence of another. Ang bira yung papa mo, pastor. Rapist pala yung papa mo eh. Diba? Kasi rape ang case eh. Hindi ano tatawagin ng mga unbeliever na magugulat ha. Rapist pala yung papa mo. Makala ko pastor. Simba-simba pa kayo paglinggo. Diba? Nung minute, kine-question pa, pati si Brother Eugenel, kine-question, bakit daw hindi kasal, bakit, na-question pa. Diba? Ito ngayon, bumalik sa iyo ngayon, kung sino talagang you believe God. You can tempt. Sabi ni Brother Branham sa birth pains o sa I think birth pains, no? Hindi ako nagkakamali. You can
He can be tempted, but he cannot get the genuine Christian. Amen. Pwede kang matempt. Pwede kang itempt. Pero hindi mo magagawa yung temptation na yun. Kung si Kristo ay nasa iyo. Kung selyado ka ni Kristo. Amen? So God called Abraham just because he was a man that he could trust and he believed him and put confidence in him. Kailan yan? Yung pagtawag ng Diyos, pagpili ng Diyos, pagtatalaga ng Diyos, nakita niya kasi si Abraham, ayan o, sa foreknowledge niya. Kaya, doon pa lang sa foreknowledge ng Diyos, pinagkatiwalaan niya si Abraham and he believed him and put confidence in him. Diba? He was a man that he could trust and he believed him and put confidence in him. Amen? And he told him, ito na ngayon, at the age of 75, ito na. At yan yung background, siya ay married sa kanyang half-sister na si Sarah, at si Sarah that time, nung kinausap niya si Abraham ay 75, si Sarah ay 65. Old age na yan. Kahit pa Old Testament yan, yung ganyang edad. Cycle of life yan eh. Di ba? Merong 3 cycle. First ay yung 40, second cycle ay yung another 40, third cycle. Dahil ang isinet ng Diyos ay 120. So merong 3 cycle lang tao. Kaya huwag kayo maniniwala doon sa mga Facebook na may mapanood kayo na 300 years old na buhay pa. Do not believe that. Scam yan. Di ba? Nadali na yan yung isang kaibigan natin. Akala niya totoo eh. Sabi ko hindi pwede. Hindi siya pwedeng bumangga sa Bible. Sa Genesis chapter 6, na ang Diyos ay nag-set ng 120 years. Buti nga yung doktor alam eh, na yun ang talaga yung 120 years ng buhay ng tao. Kaya kung meron masabihin, 500 years, 300 years old, huwag kayo maniwala to. Okay? Kaya buti na lang yung kapatid natin ay i-stand for correction. Kapag alam niya nagkamali siya, ay tumatanggap siya ng kamalian. Bihirang-bihira sa ganung pastor. Iko-correct mo ang pastor. Di ba? Bihirang-bihirang ganun yun. Amen. Kaya ako ay saludo ako doon sa pastor na yun na kapag nakokorek siya at nakita niya ay tumatanggap siya ng correction. Okay? Kaya yan, si Sarah, mga kapatid ay 65, si Abraham ay 70. Sila ay old age na. Si Sarah ay past menopause na. Tapos na siyang mag-menopause. Amen. At si Abraham ay wala na rin. Wala na rin tinatawag na fleshure. Amen. Mahina na rin yung kanyang tinatawag na gene. Kaya sabi sa kanya, at sabi ng Diyos, I'm going to make you a father of nations. Kung kailan sa ganong edad doon pa lang sasabihin ng Diyos sa iyo. Dapat Lord, nung bata pa kami, kung kailan matanda na kami, tapos tsaka mo ako sasabihan na gagawin mo akong ama ng mga nasyon. Di ba? How's he going to do it? What can happen? But Abraham never staggered at that. He just believed. Di ba? Hindi nagtanong si Abraham na, Lord, paano mo gagawin yan? Tanda na namin eh. Menopause na nga si Sarah. Paano mangyayari yan? Di ba? Pero si Abraham never staggered at that. Naniwala lang siya. Ganon din kapag nire-rebuke tayo, mga kapatid, maniwala lang tayo. Huwag tayo mag-justify. Amen. Huwag tayo mag-reasoning. Mas nare-rebuke tayo ng word. Amen. Huwag tayo mag-staggered. Maniwala lang tayo. Tanggapin natin. Amen. At ang nais ng Diyos kay Abraham, maging sa mga mananampalataya, nais ng Diyos to separate.
That's what the matter with the church. Yan ang problema sa mga church. Gusto talaga nila revival, gusto nila council, diba? Council of churches. Gusto nila World Council of Churches. Diba? Kaya iikutan ko ang buong mundo, magagather ako ng mga simbahan, magtatayo ako ng mga simbahan sa Asia, sa Europe, then magsiset ako ng malaking tinatawag na revival meeting. Amen. Go into the church and have a little flowery sermon about some politician that's up to run. Yan malagi ko sinasabi. Di ba? Kapag nangangaral tayo, huwag natin isasama sa ating pangangaral, mga kapatid, yung mga politician na tumatakbo na kahit na maraming sa tingin natin nagawa, magandang nagawa. Amen? And I hope you all vote for him. Ay, binoto ko rin naman eh. Si Padre Junior, binoto rin eh. Di ba? And I pray if says anything, the deacon will throw him out. Well, brother, they might as well throw me out to begin with. Because I believe in preaching the gospel. Just throw the axe of to the root of the tree. God one separator, the church wasn't mixer. So, hindi natin talaga pwedeng mag-mix bilang Kristiyano at the same time. Anong tawag dyan? Hindi mo pwede yung talagang solid ka talaga. Pagdating sa iniidolo mong politiko. No. Kaya God's want to separate. Amen. Go into the church and have little flowery sermon about some politician that's up to run. Ang layo pa ng 2028 eh. Kinakampanya na natin yung babae. Dahil anak nung paborito nating presidente. May mga ganun. Kaya naman, yung kabila naman, lahat ng puwersa nila, di ba? Bububo sila against dun sa babae na yun. Kasi malakas yun. Di ba? Ganyan ang politiko. Kaya hindi tayo pwede na go into the church and have little flowery sermon about some politician that's up to rank. Lagi natin tandaan ang mensahe ng propeta. Influence of another. Huwag tayong mag-promote ng mga politicians para hindi tayo ma-influence of another. Pwede siguro, personally mo na lang. Huwag mo nang i-share sa church. Lalo kung ungodly, minamak ang Diyos. Di ba? Huwag mo nang i-share. I-share mo na lang yung gospel si Jesus Christ. Pero yung i-justify pa natin na, ayan, hindi na. Di ba? Kung buboto ako ng presidente, ayoko yung minamak niya ang Diyos. Amen. Nagkamali na ako eh. Di ba? Influence of another. Tandaan nyo lagi. Kaya, laging merong anong tinatawag. Yung madalas kong binabanggit. Reckoning time. Yung reckoning time ang magpapatunay talaga. May reckoning time. May pagbabayaran talaga tayo. Kung hindi man dito, di ba? Kung hindi man dito, doon sa Great White Throne Judgment. Laging may reckoning time. Yun yung talagang katibayan. Kung ang tao ay may kalikuan o wala. Pagdating ng reckoning time. Diba? Kaya bawat politiko, mga kapatid, na gumawa ng pang-aabuso, lalo sa kaban ng bayan, may reckoning time yan. Isasalang talaga siya. Bububusisiin talaga siya. Kung wala kang kalikuang ginawa doon sa kaban ng bayan, wala silang makikitang kalikuan talaga. Hindi ka malalagay sa presyo. Hindi ka magtatago. Hindi ka magre-resign. Di ba? Haharapin mo. Kahit saan pang venue yan. Di ba? Kahit pa lahat yan, puro demonyo.
ang umaakusa sa'yo, di ba, harapin mo yan. Kung wala kang kalikuan, maja-justify mo yung mga akusasyon. Kaya huwag na tayo mag-promote dito, di ba? Go to the church and have little flowery. Di ba? Isisigit-sigit natin yung mga politician na may nagawa na yun, di ba? Naging maganda ang takbo ng ano, di ba? Dito mga kapatid ay pinangaral natin ang influence of another. Kaya huwag tayong magkaroon ng discrepancy sa pangangaral dito. Magiging discrepancy kasi yan eh. Kapag i-justify mo, di ba? Basta tayo dito sa TMT, tandaan nyo lagi influence of another. Yan ang iiwan yung legacy. Kapag ikaw ay disobedience, yan ang iiwan mong legacy sa mga anak mo. Eh si Papa, disobedience din naman eh. Hindi ko naman nakikita yan na talagang ano eh. Di ba? Pero pag nakita niya na very active ka, ikaw ay full obedience sa Diyos sa lahat ng bagay, wala ka na, pero yung legacy mo, yun yung influence of another. Di ba? Kaya mahirap kapag may seed of discrepancy tayo. So wala dapat seed of discrepancy. Amen? Kaya sabi niya, nais ng Diyos mag-separate tayo. Separate tayo sa politics. Huwag tayo makisali sa politics. Di ba? Lalo pagdating sa church. Amen? Oh, fellow told me lot ng ago, sabi sa kanya, if our pastor didn't take a little social drink with him, doon sa politiko, hindi man lang siya sumasali man lang doon sa, di ba, social drink doon sa politiko na yon. Excommunicate namin siya sa simbahan. Kaya sabi ni Buddy Banham, buti na lang, hindi ako pastor nyo. Kasi ayaw ni Buddy Banham talaga yung politics eh. Ayaw ni Buddy Banham yung mga little social drink. Amen? No wonder we can walk with God. Yung mga little social drink with Him, yung mga worldly, no wonder we can walk with God. No wonder we can get nowhere. Those things tear up our faith to pieces. Di ba? Come out from among such stuff. That's filth. That's the world. Amen? Mammon. Di ba? Kahit yung mga little social drink. At lalo kasama mga politiko, pag-uusapan niyo yung politiko at talagang binibida-bida mo yung politiko na yan, sa panahon niya talagang, di ba? Paano naman yung kalikuan niya? Ayan na natin yun. Total, gumanda naman yung Pilipinas eh. Yung kalikuan niya nga. Ayaw pag-usapan. Di ba? Tapos babaling dun, yung presidente natin ngayon, walang kwenta eh. Iwasan na natin yung ganun. Di ba? Kung may kalikuan, mga kapatid, pwede natin sabihin yung kalikuan. Kasi alam natin ang mali sa tama. Pwede tayong matulog gano'n. Sabi ng prophet. Dahil nakita natin yung mali at tama. So kaya natin sabihin na kalikuan yan. At kung may ginawang tama, bigyan mo ng merit. Tama, maganda yung ginawa niyang ganito. Maganda yung batas na ganitong ginawa niya. Amen. Maganda yung inilabas niya na executive order, malaking tulong. Pwede mo sabihin yun. Pero yung itaas siya, di ba, na laging mukhang bibig, influence of another. Amen? Kaya bilang mananampalataya, touch not the unclean stuff. At number 1 dyan, pera. Ngayon, kung gusto mo na maraming pera, magpastor ka. Tataka nga lang ako, nagpastor ako, wala ng pera. Di ba? Kasi, ayaw ko pumunta sa mga grupo-grupo, manghingi. Brad, sulatan mo nga ito yung Amerikano, manghingi nga tayo ng pampagawa ng church. Nag-offer na nga sa akin eh. Pastor Joe, inakbayan pa ako. Di ba? Pagkatapos ng ministerial meeting, nakbayan ako, Pastor Joe. Kailangan mo ng church building.
Marami akong kaibigan na makakatulong sa atin. Ay, sige pastor, nasabihan kita. Ngayon, wala na yung tao. Wala siya narinig sa akin. Hanggang kinuha na lang siya. Patay na siya pero hindi ako bumalik sa kanya. Amen. Touch not the unclean stuff. Separate yourself. Amen. And as long as Abraham held on to little things, ano yung nangyari? Ay namatay yung tatay niya. Tapos, nagkaroon siya ng trouble. Kanino? Sa kanyang nephew. Christian din yung nephew niya eh. Okay. That's what the matter with the churches today. We got so many who-says about denominations. Diba? Sa panahon natin, meron din denomination, end-time denominations. Kaya nga, si Lot begin to argue the herdsman did. And look at Abraham, nakita ni Abraham, nagdidibate na, nagtatalo na. Yung deacon niya, tsaka yung deacon ni Lot. Di ba? Nagdidibate na yung mga miyembro nilang dalawa. Kaya nais ng Diyos, kapag hindi kayo magkasundo, separate. Iba yung nature ni Lot, iba yung nature mo. Kaya, the Christian, si Abraham, ano siya? Type siya ng the Christian, the man of God. Dahil siya ay Christian, siya ay man of God, he gave the brothers first choice. Nag-giveaway siya. O sige, ikaw unang pumili. Pamangking Lot. Nakita mo yan? You look this away, east, north, west, and south. Okay? Kung pupunta ka sa east, doon na ako sa west. Kung pupunta ka sa north, doon ako sa south. Ikaw na muna ang pumili. Just you take the first choice. That's the way a man ought to do bilang Kristiyano. Diba? Pagbigyan mo na, sige, ikaw, mauna ka na, Brad. Una ka na pumili. Ibig sabihin, mapagbigay ka. Kung gusto mo na ganyan, kung masaya ka doon, dito, boring ka dito. Kung dito, nare-rebuke ka, ayaw mo ng rebuke. Lagi na kami rebuke dito tungkol sa God's first eh. Diba? Pero nagbunga naman, di ba? Brother Joel. Kasi pag may army post siya eh, nauuna yung army post eh, kaysa Panginoon eh. Kapag may meeting, nauuna yung meeting eh. Kapag may tinatawag na company outing, nauuna company outing eh. Tapos we claim we are Christian. Christian, nasa outing din. Wala masama sa outing. Huwag lang mo itataon at ipaplano na sa araw ng linggo. Diba? Okay lang sana kung sabi ni Brother, nasa wilderness ka, inabutan ka dun sa wilderness. Diba? Nahirapan ka makabalik. Hindi ka na makabalik sa syudad. Di okay lang dun, mag-hunting trip ka na lang. Pero kung nasa city ka, wala ka naman sa wilderness, wala ka sa kabundukan, wala ka sa karagatan, wala ka sa Pacific Ocean. Diba? Kaya, ang tunay na Kristiyano, sabi niya, look Abraham, the Christian, the man of God, ay just you take the first choice. Mapagbigay siya. Amen? That's the way a man ought to do. Amen? And then, kung titingnan naman natin si Lot. And then, when Lot look up, ito na ngayon, pipili na si Lot eh. Kasi pinapili siya, una siya pinapili ni Abraham eh. Kasi si Abraham, Christian. Genuine Christian. Kaya sabi niya, una ka na pumili, Lot. Tinignan ngayon ni Lot. Begin to look over towards the Jordan Plains. Nakita ni Lot yung Jordan. Maganda dito, yung Jordan Plains. Sabi niya, nakita niya na ang Jordan Plains ay well-watered. May nawasa. May mirago. May ospital. Diba? May eskwelahan. Kumpleto. Diba yun ang gusto natin tirhan? Yung kumpleto na. Around the community, nandyan na eh. Yung syudad.
Naalala ko noon, ayaw pa namin dito sa Antipolo, mas gusto namin sa Taguig. Kasi nandun na. Nandun na yung palengke, nandun yung lakad na, walk lang eh. Lakad ka lang ng konti, nandiyan na yung palengke, nandiyan na yung ospital, mga dentist, di ba? Lahat na ng pangangailangan mo, nandun na eh. Gusto mo ng mall, sakay ka lang, lapit na. Sakay ka lang ng jeep, motor ka lang. Hanap buhay, nandun na. Doon sa bahay namin, di ba, nakapagtayo ako ng negosyo. Amen? Munti ka na maging ano yun eh, grocery. Pumayag na may-ari. Eh, sinong gusto natin sa buhay? Gusto natin sa syudad. Ayaw namin dito sa Antipolo. Ako ayaw ko talaga. Di ba? Kung kung meron na sana na titira dito, na kapatid, na isa kong kapatid, gusto nila, ibibigay ko talaga. Ayaw namin talaga dito. Kaya yung sinasabi na sinuwapang ko, di ba? Kaya ganun din si Lot. Gusto niya doon sa city. Nakita niya yung ano, Sodom and Gomorrah. Plenty grass, a possibility of making him a few dollars. Di ba? Makakapagtrabaho ka doon. Makakapagnegosyo ka. Makakapaghabal ka. Eh dito, hindi ako makapaghabal eh. Doon, mga kapatid. Meron na akong maliit na tindahan doon. Mantika, ng dishwashing, at yung iba pa. Sa madaling araw, nakakapaghabal pa ako. At nakakapag-angkas pa ako. Di, ang daming income. Dito wala. Zero dito. Amen? He chose that. That's a way of many Lot did. Eh, mahirap pala pag gusto natin talaga, mga Lot pala yun, tipo ni Lot. Amen? He chose that. That's a way a many Lot did. A few dollars when he was looking at the well-watered place. He didn't see his wife turning to a pillar of salt. Hindi niya nakita yun eh. Na yung asawa niya pala, dyan sa lugar na yan, magiging pillar of salt. He didn't see the fire that was going to destroy the city and part of his children. He didn't see the disgrace that his daughter was going to do because raising them up in a bunch of worldliness. Yan magiging problema sa mga anak natin kapag na-raise up natin. Amen. Bunch of worldliness sa city. Kaya iba yung raise up ng mga nasa probinsya tsaka nasa syudad eh. Di ba? Kaiba eh. Doon sa probinsya, pagpunta mo, magmamano eh. Di ba? Dito, dumating na yung pastor eh. Nakatingin lang eh. Di ba? Doon sa probinsya, ano, kahit hindi ka pastor, basta elder ka, lalo kung may puting buhok ka na, magbibilis sa'yo doon. Amen? Kaya yun ang problema. Kapag naging tipo lahat tayo ni Lot. So Lot started off. At si Lot ay ano, siya yung tipo ng so-called Christian. Yan si Lot. Okay? Kaya mahirap mag-ano eh, magtipo-tipo ng iba outside kay Abraham. Kaya Abraham lang ako eh. Magtitipo pagdating sa bride. Okay? We just reach in and pulling for everything we can get. Then, tatawagin nila na sila ay children of Israel. So-called Christian, nakiklaim. Then, call ourselves children of Israel. Kung ang tipo pala natin ay si Lot, worldly, Laodicea. Hindi mo malaman kung mainit o malamig. Di ba yung condition ng paglilingkod? Di ba? Seek ye first the kingdom of God. God's first. Pag wala akong importanteng lakad. Di ba? Pag may importante akong lakad, magpapaalam ako kay pastor, i-excuse muna ako. Di ba? Kasi meron kaming family gathering eh. Eh minsan na naman to. Mauunawaan naman ni Lord to.
Diba? Kaya ginagawa nating grandfather yung lolo yung Diyos eh. Mauunawaan naman ito ni Lolo God. Diba? Ang tawag dyan ay so-called Christians. We just reach in pulling for everything we can get, then call ourselves children of Abraham. Kaya kapag hindi natin naintindihan ngayong araw, ano ba yung the faith of Abraham, mauuwi tayo sa ganyan. A lot of us so-called Christians then call ourselves children of Abraham. Bride kami. Meron kami 7 thunder. Brad, kabisado ko ang 7 selyo. Na-preach ko ang 7 selyo. Na-preach ko yung 4 horses. Biro mo, ang dami na nating preach sa malalim ng bagay. Eh. Di ba? Pero, nakita ko, yung building, yung spiritual house, hindi talaga lumalago. So, ang kailangan natin, gaya ng sinabi ni Batiban, I love fundamental teaching of faith. Yun ang gusto niya talaga. Na lumago ang mananampalataya individually. Amen? Ang pinili ngayon ni Abraham, yung barren lands. Diba? Disyerto. But look, tingnan nyo ha, ang pinili ni Lot ng so-called Christian ay ano? Yung syudad. Diba? Kasi doon siya kikita ng dollar. Maraming benefits. Diba? Magsundalo ka, maraming benefits eh. Diba? Magpulis ka, maraming benefits. Sa gobyerno, magtrabaho sa gobyerno, maraming benefits. But look, nung si Abraham, when he completely obey God, inobey niya completely. Hindi partially kasi merong obey, partially lang eh. Di ba? Pero completely obey God. At sineperate niya yung sarili niya saan? Mismo sa kamag-anak niya. Sa family. Pamilya niya siya kasama sa pamilya eh. Di ba? Kaya pag yayayain ka, uy, Sunday Mall-mall tayo Sunday. Kaya mo kaya mag-Abraham? Diba? O sa Sunday, meron tayong tinatawag na groups. Groups, tawag nito. Yung team building. Sa Sunday. Sige, sige. Total, minsan na naman ako gagawin to eh. Kaya, yan yung nakita ni James. Nakita ni James eh. Na talagang si Abraham completely obey God. Biro mo, pinauna niya pang pumili na dapat siya tiyo eh. Dapat una akong pipili, pamangkin. Ako tiyuhin eh. Hindi. Siya na yung tiyuhin, siya na yung elder, pamangkin. Ikaw na ang maunang pumili. Sige, kung ano yung piliin mo, kaliwa ka, ikaw sa kanan. Kahit, no. Diba? Tapos, sineperate niya yung sarili niya sa worldly things. Kaya sabi ni Batang Panam dito, separate yourself from the things of the world. Ano yun? Yung mga importanteng lakad. Things of the world sa Diyos ba yan? Yung mga importanteng lakad na outside sa kay Kristo? Diba? Pero kung mga importante yan, katulad ng yung ox na hulog dun sa ditch, nakita mo na, nadaanan mo na, unahin mong tulungan yon. Diba? Nahulog na. Alam naman na, oy, sisiba ako. Marurumihan ako pag dinampot pa kita dyan sa kanal eh. Nakita ka ng pusa dyan, nahulog, nasa kanal, kita ka ng aso, tulungan mo. Diba? Dalhin mo sa vet. Pastor, bigla ako may nakita ka na dito, kaya hindi ako nakasimba eh. And that's okay. Amen. Kaya kung sasadyain mo talaga, amen. Separate yourself from the things of the world and see if God don't speak to you. Obey God.
So, yan si Abraham. Abraham, completely obey God. Wala siyang reasoning eh. Hindi nga siya nagtatanong eh. Lord, kung kailan 70 years old na ako, tiguwang na ako eh. Tsaka mo sasabihin na magiging father of nations. Paano mangyari yan? Wala na siya eh. May napos na eh. Hindi nag-staggered. Hindi nagdahilan. Hindi nagkaroon ng reasoning si Abraham sa Diyos. Amen. Pero in the human capacity, imposible talaga yun. Talagang imposible yun. Na sa ganong edad, magkakaanak, imposible yun. But God is supernatural. Kaya nagkaroon ng supernatural change si Abraham at si Sarah. Kasi in a natural, imposible talaga yun. Diba? Na magkakaanak sa ganong edad. Sa ganong katawan. Kaya ano ginawa ng Diyos? In a supernatural way, binago yung katawan, body change. Pero yung edad, tuloy-tuloy yun. Hindi naman nag-reset yung edad eh. Yung katawan. Pero yung edad, tuloy-tuloy lang yun. Kaya nga, di ba? Kung 75, naging 100, naging 116, 110, 120, tuloy-tuloy. Di ba? Tumanda pa rin uli. Amen? Now, Lot, lupa yun na. Lot got in trouble. Ito na, merong nangyaring problema ngayon. Di ba? Ano ba pinili ni Abraham? Ano ba pinili ni Lot? Di ba Sodoma at Gomorrah? Kasi magandang syudad eh. Ito ngayon, pinili niya yung Sodoma at Gomorrah. Lot got in trouble. And you always get in trouble when you... So, pag nagbabackslide tayo, and we backslide every day, every minute, every hour, no trouble tayo, di ba? Kaya itinitipo talaga sa church, sa Christian, itong message about the Bandam eh. Na you always get in trouble when you backslide. Kaya pag hindi tayo tumatanggap ng correction, sa house of correction, trouble tayo. Diba? Now, Abraham played the part of Savior again. Ito na ngayon. Kasi nga, nagkaroon mga kapatid ng pananakop ng mga hari ng mga ibang bansa, ibang nasyon o ibang kingdom. Sinakop nila yung kaharian ng Sodoma at Gomorrah. Nandoon si Lot. So kasama siya. Kasama siya sa kinidnap. Diba? Now, Abraham ngayon, nang mabalitaan ni Abraham, he garrisoned himself and went after the enemies that took away his poor, backslidden, corrupted brothers. Christian din yan. Sino? Christian din yan. Diba? So anong klaseng Christian? So-called Christian. Kaya na trouble. Diba? So kaya anong ginawa ngayon ni Abraham? So para maunawaan natin yung kwento, punta tayo sa Genesis chapter 14. Okay? Sino dito na nabasa yung Genesis chapter 14? Yung buong kwento niyan. Okay, para maunawaan natin bakit kailangan i-rescue. Bakit sinabi ng Bible na si Abraham, saan galing? Saan galing na si Abraham? Bago i-meet si Melchizedek. Saan galing? Galing siya sa war. The slaughter of the king. Di ba? Kaya si Abraham pala yan, no? Great leader. Great warrior. Di ba? Genesis chapter 14, basahin natin. Ito yung the battle of kings. Digmaan ng mga hari. At si Abraham ay heroic rescue. Para ma-rescue niya, ano gagawin niya? Para ma-rescue niya yung kanyang so-called Christian. Hindi niya pinabayaan eh. Di ba? Hindi niya pinabayaan yung pamangkin niya. Nung mabalitaan niya, dumating sa kanya ang balita, naku, Abraham, yung pamangkin mo, kasama sa kinidnap ng mga hari na lumusob sa Sodoma at Gomorrah. So, mababasa niyo yung biblical background sa Genesis chapter 14. Okay, ayan na.
Naghanda na ngayon si Abraham. Ginader niya na ngayon yung mga men para lusubin yung mga hari na kumidnap doon sa kanyang pamangkin. Di ba, warrior na dito si Abraham, eh, oh? Doon sa drawing, no? Animation lang naman yan. So, para maunawa natin, basahin natin. Now, ito, ay mahirap kasi bigkasin itong mga pangalan na to, eh. So, sigurado to, magkakamali ako ng basa. Okay? Pero yung mga theologian, sigurado tama ang pagbasa nila. Ako, sigurado magkakamali. Pero, intindihan na lang natin. So, basahin natin Genesis 14:1 para magkaroon tayo ng biblical background. Kasi ito ay tinatawag na teaching. At this time, Amraphel, king of Shinar, Aryo, king of Elasar, Kedor Leomer, king of Elam, and Tidal, king of Goim, went to war against Bera, king of Sodom, Birsha, king of Gomorrah, di ba? Yan yung king ng Sodom. Si Bera, king of Sodom, si Birsha, king of Gomorrah. Kaya magkakaibang ano yan eh, kaharian yan eh. Shinab, king of Adma, Shemeber, king of Seboim, and the king of Bela, that is Soa. All these later kings joined forces in the valley of Shiddim, the South Sea. Nagsama-sama sila kasi alam na nila nalulusubin sila ng mga hari. May mga hari din na nag-join forces para lusubin sila, nakarating na sa kanilang balit. So, nagsama-sama sila. Di ba? Si Abraham, ay doon lang. Doon lang siya doon sa pinili sa disyerto. Di ba? So, wala siyang problema. Ang may problema ngayon, yung mga hari dito sa Sodom at Gomorrah. Kaya nagsama-sama sila. For 12 years, they had been subject to Kedor Lomer. Diba? Dati na pala silang nasakop ng Kedor Lomer. But in the 13th year, they rebelled. In the 14th year, Kedor Lomer and the kings allied with him went out and defeated the Rephites in Asteroth, Kernaim, the Susites in Ham, the Emites in Shabi Kiryatim, and the Horites, ano ba yan? Horites? Ano man, no? In the hill country of Seir, as far as El Paran near the desert. When they turned back and went to En Mizpah, that is Kadesh, and they conquered the whole territory of the Amalekites, as well as the Amorites who were living in Hazason Tamar. And then the king of Sodom, the king of Gomorrah, the king of Adma, the king of Seboim, and the king of Bela, limang hari, marched out and drew up their battle lines in the valley of Shiddim. Yan na. Nag-aantay na sila. Sasalubungin talaga nila yung mga hari na grupo ni sino yon? Si Kedor Lomer. Ayan, against Kedor Lomer, king of Elam. Ilan yan? Tidal, king of Goim. Amraphel, king of Shinar. Aryo, king of Elas, 4 kings, and against 5. So, 4 against 5. Diba? So, tingnan natin, parang lamang itong yung 5, yung Sodom at Gomorrah. Okay. Now, the valley of Shiddim was full of tar pits. And when the kings of Sodom and Gomorrah fled, eto na. Natalo yung 5 hari. Nag-aabang pa naman sila. Abusin sana nila yung So some of the men fell into them and the rest fled to the hills. So natalo sila. Kaya ano nangyari? The 4 kings, yung 4 na hari, na lumusob sa 5 hari, kinuha nila lahat ng
seized all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food, then they went away. Nilimas nila. Di ba? Ano man yan? Mga pagkain, lahat ng mga pangyabangan nila, pati nga mga babae, mga bata. Kaya nga, pati si, pati si Lot sinamsam Pambiro mo, pati tao sinamsam. Di ba? Pagkain, lahat ng mga goods, at pati tao, kasama si Lot. And they also carried off, ayun lang pala, sa 4:12. And they also carried off Abraham's nephew Lot. Pati yung pag-aari ni Lot, yung mga kinita niya. Diba? Kaya mahirap na ipon tayo ng ito na ating posesyon. Mag-iipon ako sa bangko. Pag namatay tayo, marami tayong naiwan na pera sa bangko. Hindi natin napakinabangan. Kaya sabi ni Bati Pam, I better to put my money in church than in my hands. Kesa nasa pocket ko pala. Kesa nasa pocket ko, ibigay ko sa Panginoon. Ngayon, si Abraham's nephew Lot and his possession since he was living in Sodom. Kaya pati yung possessions ni kung merong mga ginto, pilak, kambing, kalabaw, baka, di ba? Kinuha yun. Ang hindi na kayang dalhin yung lupa Di ba? Hindi kaya. One who had escaped, may nakatakas, at siya ay nag-report kay Abram. Abram ang pangalan niya. Abram, the Hebrew. Now, Abram was living near the great trees of Mamre, the Amorite. So, nandun pala siya. A brother of Eshcol and Aner, all of whom were allied with Abraham. Mga kaibigan pala ni Abraham to. Kaya, di ba? May kasama. Hindi pala siya nag-iisa doon sa barren land. So, meron silang allied. When Abraham heard that his relative had been taken captive, na-kidnap, yung kanyang pamangkin, tinawag niya yung mga trained men. He called out the trained men born in his household. Kaya leader to. Diba? Meron siya mga tinitrain na tao. So isang good leader itong si Abraham. Amen. And went in pursuit as far as Dan. Diba? Hinabol ngayon nila. During the night, anong ginawa ni Abraham? Hinati niya yung kanyang mga tao. Divide his men to attack them and routed them, pursuing them as far as Hobah, north of Damascus. Kaya he recovered all the goods. Nabawi niya lahat ng mga sinamsam ng 4 na hari. He recovered all the goods and brought back his relative. Naibalik niya ngayon yung pamangkin niya doon sa pamilya. Pati yung mga possession ni Lot, na-restore lahat Di ba? Biro mo, nawala. Wala na, nakidnap na si Lot. Yung possession niya, wala na dapat yun Pero nung ni-rescue siya ni Abraham, type ni Kristo, ini-restore. Mga pinagpaguran ni Lot yun, nagtrabaho si Lot nun. Talagang araw at gabi. Nagtrabaho si Lot. Amen. Pero siya hindi siya kasi genuine Christian So-called Christian. Di ba? Kaya, nagkaroon ng trouble siya. Amen. Gusto niya kasi yung sa syudad, gusto niya worldly. Okay, kaya nung na-recovered all the goods and brought back his relative to Lot and his possessions together with the woman and the other people. Pati mga tao. Di ba? Sinamsam. Parang sinampay. Sinamsam. So, na-recovered lahat. Okay? So, gaano karami yun? Gaano karaming goods yun? Kasi, Sodoma, kaharian ng Sodoma at Gomorrah, possession goods ng Sodoma, isang kingdom yun Ilang goods yun? Ilang gold yun? Mga mahalagang bagay, gaano karami yan?
Gomora pa. Gaano karami meron yan? Di ba? Na-recovered lahat. Biro mo na peste na. Nung dumating si Abraham, na-restore lahat. Type ni Kristo, si Abraham. Kaya nga, si Abraham, sabi kanina, Abraham, like God. Savior. Naging Savior. Isang panahon. Si Abraham, type ng genuine believer, naging Savior siya ng Sodoma at Gomora at ng kanyang pamangkin na so-called Christian. After Abraham returned from the defeating Kedorlaomer from the slaughter of the king. Patay lahat yan eh. And the kings allied with him, and the king of Sodom came out to meet him. Ito na kayo, naglabasan na kayo, nagsitakasan eh. Ngayon, nung natalo na ngayon ni Abraham, na-defeat niya na. Silabasan na. Tsaka nagsilibasan ngayon yung hari ng Sodom para i-meet siya dun sa Valley of Shabe na tinawag na King's Valley. Okay? Then ano? Galing siya saan? Galing siya saan? Galing siya sa battle. Diba? Galing siya sa battle. Okay? Then, si Melchizedek, king of Salem, brought out bread and wine. Celebration. Diba? Peace. At si Melchizedek, king of Salem, ay ano? He was priest of God Most High. And he blessed Abram, saying, "Blessed be Abram by God Most High, creator of heaven and earth, and be blessed be God Most High, who delivered your enemies into your hand." Then Abram gave him a tenth of everything. Paano nagawa ni Abraham yun? Di ba? Gano'ng karami yan? Tignan nyo ha. He recovered all the goods and brought back his relatives. Lahat ng goods na sinamsam ng 4 na hari doon sa Sodoma at Gomora, na-recovered lahat. Nung pabalik na, para mag-celebrate, di ba, at binasbasan siya ni Melchizedek, ano ang ginawa ni Abraham? The king of Sodom, si Abraham. Hindi yan. Then Abraham, nauna muna, sino? Sino nauna? Yung king of Sodom o yung king of Salem? So, si Melchizedek muna bago gobyerno. Pero tayo, pag kiswento tayo, mauna muna si Cesar eh. Gobyerno muna, di ba? Mabawasan. Makakuha niya kagad ang tawag ng tax. Pero dito sa tagpo na ito, nung siya ay galing sa slaughter of the king, when the battle was over, amen, sinalubong siya ni Melchizedek. At alam natin, si Melchizedek ay walang iba, ang Diyos. Nasa form ng flesh. Amen? At si Melchizedek, na nasa form ng flesh, siya yung may-ari ng langit at lupa. Siya yung creator of the heavens and earth. Pero dito sa lupa, na nasa form siya ng Melchizedek, sinalubong niya ngayon si Abraham at binless niya. At ang ginawa ni Abraham, yung 10 bahagi ng lahat na-restore niya. Sinamsam niya nga, pero kinuha niya lang kung ano yung kinuha ng 4 na hari. Na-restore niya lahat ng kinuha ng 4 na hari eh. So, sino una ang binigyan niya? Si Melchizedek muna, ang Diyos. 10th of everything. Diba? Paano niya kaya nakuha yung 10th of everything? Let's say, kunyari, 100 kamelyo, 100 baka, diba? Mga ginto, mga pilak. Paano kaya nakuha ni Abraham yung 10th nun? Sabihin talagang kahit walang calculator, computer nun, diba? Maalam si Abraham. Alam niya yung 10th.
Hindi 9, hindi 8, hindi 5, di ba? Hindi kukuha ka lang sa benta, kuha ka 500, o ito yung touch ko ngayon. Di ba, Brother Junel? Ginagawa mo yan. Ginagawa ni Brother Junel noon, doon sa Taguig pa kami, kukuha ng 500 niya sa benta, o touch niya. Touch ng 50, 100, offering. Di ba? Si Abraham, mga kapatid, tenth of everything. Kaya pag sinabing tithes, tenth yon. Hindi ko ano na yung nasa ng puso ko eh. Ito lang yung gusto kong bigay eh. Tapos tatawagin mong tithes. Kalikuan yun. Kasi hindi tama yun eh. Di ba? Pag sinabing kalikuan, ganyan. Pag sinabing tuwid, ganyan. So anong tuwid? 10. Di ba? Kaya pag pinapractice natin yung kalikuan, tinatawag na nating tithes. Kalikuan yun. Ibig sabihin, hindi tama yun. Hindi yung sinabi kung ano yung nasa ng puso mo. Hindi. Kasi ang covenant kay Abraham, ang ginawa ng Diyos, unconditional, at ginawa niya yon ng Diyos sa kanyang sarili. Walang kinalaman doon si Abraham. Diyos na ang gumawa. Kasi kapag isinamay pa yung tao lagi niya sinisira yung covenant niya sa Diyos eh. So gumawa siya ng covenant sa sarili niya, pero yung covenant niya na yon ay kay Abraham. Kaya si Abraham, sumusunod lang siya. Siya ay tunay na Kristiyano. Kaya may revelation kagad si Abraham. Oh, si Melchizedek to ah. Inunahan pa si Cesar. Diba? Yung King of Sodom, King of Gomorrah. Naunahan pa ni Melchizedek eh. Diba? Halika dito. Celebrate tayo. The battle is over. Diba? Kaya biniles siya. Then, may revelation ngayon si Abraham. Ngayon, sabi ni Pastor Alan, sabi daw ng mga believer doon, ay, Pastor kasi by revelation yan eh. Sabi ni Pastor Alan, pambihira. Pagdating sa 7 seals, reveal na. Pero pagdating sa 10th of everything, hindi pa revealed. Ay kung tama ka, Pastor Alan. Paborito nila yung 7 seals, revealed na eh. Pero sa 10th of everything, hindi pa revealed daw. Kailan kaya marireveal? Pero yung Revelation 10:7, revealed na sa kanila. Kasi yun ang dinadahilan. Hindi Pastor, eh. By revelation kasi yan. Eh. Kaya sabi niya, ibig sabihin, hindi pa revealed sa inyo yan. Pero 7 seal, revealed na. Ay ko tama. Paborito pa namin 7 seal, revealed na eh. Pero yung 10th of everything. Pero si Abram, tinan nyo ha, Abram pa pangalan niya. Pero ibinigay niya. Yan ang nakita ni James. Nakita ni binasa, nakita natin hindi. Kaya tama si James. Kaya ginastify niya si Abraham pa pangalan ha, hindi pa nag-change name, nakita niya yung mga gawa ni Abraham. Amen. Inuna niya muna si Melchizedek bago ibalik. Kaya nung ibinalik ni Abraham, yung mga possession na kinuha nila sa kanila, 90 na lang yun. Di ba? 90 na lang. Nabawasan na ng tithes ni Abraham. Sa tingin nyo, may naiuwi si Abraham? Wala palang naiuwi si Abraham doon. Kasi hindi kanya yun eh, pero kinuha niya ng tithes. Ibinigay kay Melchizedek, tapos ibinalik ngayon sa Sodom at Gomorrah. Tuloy natin yung kwento. Kasi ngayon lang natin ito nabasa. Ako ngayon ako na nabasa eh. Ito na ngayon. The king of Sodom, sabi naman kay Abraham, give me the people and keep the goods for yourself. Ayun na lang hinihingi. Yung mga tao na lang na kinuha dito sa akin. Yung aking mga constituents. Wag na yung goods. Wag na yung mga golds, yung mga bara, yung mga ginto o pila o ano man yan. Sa'yo na yan. Di ba? Kung mayroong mang kamelyo, di ba? And everything. Yung mga tao na lang. Di ba? Ang gandang reward, no? Biro mo, hindi mo na ibabalik yung ano pa. Okay? Ano sabi ni Abraham?
But Abraham said to the king of Sodom, I have raised my hand to the Lord. Nangako siya sa Panginoon. Kasi biniles siya ni Melchizedek. Kaya sabi niya, kasi sino mo nauna? Yung king of Sodom o si Melchizedek? Melchizedek. Kaya sabi niya kaya nauna na sa iyo ang Diyos. Sabi niya, ipinanumpa ko na sa Panginoon. I have raised my hand to the Lord. Nag-text na ako dun eh. Di ba? God Most High, Creator of heaven and earth, and have taken an oath. Di ba? Nag-oath na siya ngayon. Di ba? That I will accept nothing belonging to. Hindi ako tatanggap sa iyo. Kasi, ano ang tipo ng Sodom? Worldly things. Okay? Hindi ako tatanggap sa iyo. Not even a thread or the tongue of a sandal. Biro mo yun? So that you will never be able to say, pinayaman kita, Abraham. Kaya, ganon din ang tunay na Kristiyano, hindi tayo tatanggap. Nauunahin natin ang ibang bagay sa Diyos pag araw ng linggo. Kasi nga, mayroong benefits eh. Hindi kasi pagka pumasok ako ngayong linggo, overtime, brad. Eh, mahal pa naman ang overtime sa amin. 200 per hour. 30%. Di ba? O pag pumasok ako, double pay. Eh sabi ni Abraham, that I will accept nothing belonging to you, not even a thread or the tongue of sandal, so that you will never be able to say, I made Abraham rich. Pinayaman kita, yumamang ka eh, di ba? Laki ng sweldo mo eh. Pero mo kahit linggo, pinasisweldo kita. Yun ang sasabihin ni Satanas. Kahit linggo, binibless kita, Brother Junel. Kahit linggo, kumikita ka. Basta huwag ka lang magsisimba. Unahin mo lang lagi magbukas ng tindahan. Bibless kita. Yayaman ka. I will accept nothing but what my men have eaten, the share that belongs to men who went with me to honor Eshcol and Mamre. Let's then have their share. Pagkain lang ang gusto. Amen. At yung mga belongs to them. Yung mga gamit. So, yan yung faith of Abraham. Now, yan yung scripture. What's when he come back? Then they had a great big jubilee. Okay? Pag sinabing jubilee ay 50 years. Hindi 1 year anniversary ha. Okay? Tinipo niya yung pagbabalik ni ay they had a great big jubilee. Homecoming time. And there was all the kings around. Nagpasalamat kay Abraham. Yung hari ng Sodoma, hari ng Gomora, hari ng nakalimutan ko na. And they met another King Melchizedek. Mga politician at isang Diyos. He was the king of Salem, it was Jerusalem, the king of peace, the king of righteousness. Who was this great king? I want to ask you something. Who was this great king? He didn't have any father. He never had a mother, never had beginning or days or ending of life. Who was that king that met Abraham coming from home? Coming from the slaughter of the kings. And to you people that don't believe in tithe paying, look at this. The Levitical priesthood paid tithes. And the Bible said that Levi paid tithes when he was in the loins of Abraham. Paano nangyari yun? Di ba sinisina? Nasa loins pa lang siya eh. Paano nangyari na nag-tithes na si Levi na nasa loins pa lang siya ni Abraham? Dahil si Abraham ay nag-tithes kay Melchizedek when the battle over. Pero, actually, hindi naman kanya yun eh. Kinuhaan niya lang yung tithes. Mga na-recover niya lang yun na possession. Diba? Pero hindi pa yun sa pinagtrabahuan niya, hindi niya possession talaga yun. Kundi dahil na-recover niya yun,
At isasauli niya, pero dahil nung sinalubong muna siya ni Melchizedek, binigay niya muna yung ika-10. Amen. At ibinilang yon na tithes ni Levi. Pang ilang generation si Levi? Kaya tayo, kung hahaba din ang ating panahon pa, kung merong 7th generation pa tayo, after natin, kung meron pang susunod na henerasyon, mga apo natin, ibibless din sila. Kasi, yung promise ay kasama yung children of Abraham. Kasama yung mga children natin. Di ba? Kaya nga, binless si Levi. And when Levi was in the loins of Abraham, when Abraham, kailan? Paid tithes to Melchizedek. The Bible reckon Levi paying tithes. Kaya merong reckoning time lagi. Di ba? Gumawa tayo ng tama, sumunod tayo sa salita ng Diyos, may reckoning time. Gumawa tayo ng kalikuan, may reckoning time. Bibisitahin ng Diyos yan hanggang ika-4 na henerasyon. Kay Levi naman, 7th generation from Abraham. Merong reckoning time. Ang tawag natin dito, karma. Good karma at bad karma. Kaya ano pa rin sa tayo uuwi? Influence of another. Amen? Kaya wag natin i-justify bilang mga ama. Natin i-justify. Pagkus ay tanggapin natin na kailangan natin lumago. Kailangan nating mapagbuti ang ating kaloob. Kailangan nating paggamit ang ating kaloob. Diba? Kung gusto natin at kiniklaim natin yung Abraham faith. Yan ang Abraham faith. Diba? The faith of Abraham. How ought you people to live if your sins are visited to the children? What about your blessings? Brother Janelle, what about your blessings? Diba? Kapag binisita ang ating mga kalikuan sa ating mga anak, hindi sila ibibless ng Diyos. Pero, kung katulad tayo ni Abraham, amen, nasa low-ins pa lang, yung ating magiging anak, magiging apo, bibilangin ng Diyos na sila ay nagkaloob na sa Diyos. Iro mo? Kaya, kung mayroong anak ka, Brother Joel, si Timothy, Brother Junel, magkakanak niya yata si Brother Joel, Timothy din ang di ba? Ibi-bless din yung ating mga anak. Kasi yung ama, nagkaroon ng full obedience sa Diyos pagdating sa blessings. Yan ang faith ni Abraham. Kaya hindi pwede na ititipo natin na huwag tayo magtitipo-tipo na dito tayo sa Abraham's faith. Dahil ang Abraham's faith, ano ang pangako? Anong pangako ng Abraham's faith? Bago promisean. Anong pangako? Bago dumating yung pangako, ano mo na ginawa ng Diyos kay Abraham? Body change. Diba? Hindi yung naligtas lang sa impyerno. Diba? Nag-body change. Diba? Kay Lazaro, walang body change dun eh. Diba? Namatay uli si Lazaro. Pero sa resurrection of the saints, sa rapture, body change yun. Amen? Yun ang bride. Sila yung tinatawag na children of Abraham. Amen. Kung ano yung faith ni Abraham na nababasa natin at naririnig natin, yun din yung faith nung tinatawag natin mga bride sa huling panahon. Then sa Genesis 22 verse 1, anong oras na? Ha? Ay. I-part 2 na lang natin. I-part 2 na natin.
Di ba? Part 2. So, ituloy na natin yung part 2 sa next Sunday. Amen. At least natapos tayo dito sa Genesis chapter 14. Di ba? Yung after the battle, Genesis 24. 14 yun eh. Di ba? After the battle ay sinalubong siya ng Melchizedek at nagbigay siya ng tenth of everything. Okay? Yun yung faith ni Abraham. Okay? Hindi siya pinangaralan, hindi siya sinabihan, kundi nung nakita niya yung Melchizedek, pinag-pray siya, binili siya ng Melchizedek, ibinigay niya yung tenth of everything. Hindi na kailangan ng open rebuke. Hindi na kailangan ng rebuke pa. Diba? Then, dito tayo sa Genesis chapter 22 next Sunday. Okay, so God bless you all at tayo